Dahil nga po nag-viral ang mugshot na ito ni Jam Magno na siya pa mismo nag-share sa kanyang FB page, no? Hinalukay po ulit ng mga tao, ng mga netizen, ang mga naging content niya against Atty. Lenny. At meron po akong isang content na nakita na nag-viral ulit ngayon natin, yung mga pinagsasabi dito ni Jam Magno. Binanggit niya yung pangalang Lenny. At malalaman mo naman sa mga sinasabi niya kung sino yung tinutukoy niya, no? Pakinggan po natin. So ayaw mo na sa yellow. So hindi ka na hepa. Ngayon, pink na. Cancer ka ng Pilipinas? Perfect! Wag na wag mong sabihin sa amin na ikaw ay isang nanay. Nanay ka ng bansang ito dahil hindi ikaw ang nanay ko. Una sa lahat, kung ikaw man ay nanay ng Pilipinas, bakit ikaw ang pinakaunang naninira sa tatay ng Pilipinas? Kung ikaw ang nanay, then I do not agree with you, your politics, or your mothering. In the first place, if ikaw ay isang nanay, then you would know how to actually build housing for people affected by anything bad in this country. And yet, you create houses as flimsy as your backbone. Kung ikaw ang totoong nanay ng Pilipinas, edi dapat hindi malabnaw ang spaghetti mo. Kung ikaw man ay isang nanay ng Pilipinas, bakit hindi ka nakikiramay sa mga namatayan ng anak ng mga nanay na nawalan ng pag-asa dahil mga kaalyado mong komunista ang mga anak nila? Kung ikaw ay isang nanay, dapat nasasaktan ka. Nasasaktan ka dahil nalulugmok sa kahirapan ang Pilipinas dahil sa mga iniwan mong dilawan. Just because you changed colors, Lenny, don't make us think for 1 second that we forgot what you yellows did to the Philippines for 30 years. A color won't change you. A color won't make you win. A color will only signify what you represent, the cancer of this country. So let me repeat myself, Lenny. You may steal the color pink from the actual need of the Filipinos to talk about breast cancer and make it your official color for the 2022 elections. What a waste. What an insult to the real survivors when you're this weakling that will never lead the Philippines to a better time. You'll never be president. That much I'm pretty sure, because if you cheated your way and beat Bongbong Marcos once, you cannot do that again. And worse, do you really think that Ma'am Sara is not running? Is that what you tell yourself so you don't tremble in your bed at night? Ingat. So yun po, nagre-recirculate po yan, ano? So ayaw pong makalimutan ng mga tao ang mga sinabi niya ni Jam Magno. Napaka bastos at saka wala po sa lugar, irrational, at may mga kasinungalingan pa. Para sa akin, minalay niya talaga yung sinasabi niyang Lenny dito, no? Una, yung bahay na pinatayo ni Atty. Lenny, maayos po yon sa mga angat buhay villages na pinatayo niya. Kahit kausapin po natin, kausapin nyo yung mga nabigyan ng libreng pabahay, maayos po. Yung mga troll kasi nagkalat ng fake news about dun sa mga parang pawid, no, na i-donate ng mga donors or partners ng Atty. Lenny. Hindi po yun galing sa pondo ng bayan. Yung po ay donation ng mga partners ng Atty. Lenny. Pansamantala lang yon, no? Uulitin natin. Yan yung sinakyan nila yung fake news na ikinalat ng mga troll. Kaya yan, in-amplify ni Jam Magno. So, ako naman ay nagsasalita dito, assuming na si Atty. Lenny yung tinutukoy niya kasi binanggit niya yung Lenny. So, number 1 yun, hindi totoo na mahuna ang pinatayong bahay nila Atty. Lenny. Maayos, libre at napapakinabangan ng maraming Pilipino ngayon. Maraming angat buhay villages. Pangalawa, na-red tag din pala niya yung sinasabi niyang Lenny, no? Kaalyado yata yung term, if I'm not mistaken, kaalyado ng mga komunista. Hindi rin totoo yun, no? Itong mga to talaga, grabe no? Grabe talaga sila sa mga ganyang paandar at propaganda. Kaya ayan nangyari sa kanila ngayon, no? May mugshot, no? Kung magsalita siya about mothering, napakayabang. Hindi rin siniraan ni Lenny yung sinasabi niyang tatay ng bansa. Ang ginagawa lang ng Lenny is ino-oppose yung mga polisiya nung tatay na sinasabi niya na alam ni Lenny na hindi makakabuti sa mga Pilipino, no? Pangatlo, yung spaghetti na putla, hindi po kay Atty. Lenny yun. Mga volunteers nila Atty. Lenny ang nagluto nun, no? Nag-join lang sila Atty. Lenny para magpamahagi nung
spaghetti. Ganyan po ka-ungrateful to si John Magno, no? Imbis na magpasalamat dahil may tumutulong, talagang mamaliitin yung pagtulong, no? Anyway, ganyan ang ugali niya eh. Tapos sabi pa niya, hindi ako nagkakamali, ang term na ginamit niya, Lenny Steele, no? The color pink. Mga taong bayan po ang nag-decide na color pink ang gamitin during 2022 election, no? Kung si Atty. Lenny yung tinutukoy niya. Obvious naman eh, no? Very much like I said, I'm speaking assuming na sa Atty. Lenny yung tinutukoy niya, no? And yun din naman ang sinasabi sa mga comment section ng content na ito na kumalat na sa social media, no? Very evident. Well, kung hindi si Atty. Lenny, kahit pa Lenny yung sinabi niya, kung hindi si Atty. Lenny ang tinutukoy niya, kung hindi sa Atty. Lenny Robredo, edi ako yung mali, no? Pero ako po ay naniniwala sa Atty. Lenny na tinutukoy niya doon. Ngayon, sabi pa niya, yung term cheated, no? Lenny cheated Bongbong Marcos. So, evidently, si Atty. Lenny nga yung tinutukoy. Pero walang ganung nangyari, walang pandarayang nangyari dahil Supreme Court na nagsabi na si Atty. Lenny talaga ang nanalo, no? Si Atty. Lenny talaga ang nanalo, walang pandaraya. Tumaas pa nga yung boto ng Atty. Lenny. So, tayo naman ay inuulit lang natin ito dahil hanggang ngayon, yan, once na ang mga kasinungalingan, pagmamalayan, propaganda ay nailagay sa social media, andyan na yan forever, no? Kahit ilang beses na itama. Ngayon, unfortunately, kay John Magno, nagre-recirculate yan dahil shinare niya at kumalat ang mugshot niya nang sumuko siya sa mga pulis, no? Sabi pa niya, 30 years daw yung mga dilawan. Kumangutya sila dun sa math skills ni Atty. Lenny, wagas, pero ito pala, hindi marunong magbilang. Si Arroyo nga, nakaalyado ni BBM at ni Inday Sara, ay 9 years. If I'm not mistaken, 9 years na nungkulan, ano? And then si Erap ay hindi rin naman kaalyado ni Atty. Lenny, no? In other words, hindi totoo na 30 years ang mga dilawan, no? Ewan ko ba kung saan nila kinukuha yung kasinungalingan na yan. So, baluktot talaga itong mga pinagsasabi dito ni John Magno eh. Tapos sabi pa niya, Atty. Lenny will never win, no? Yun yung pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong na lang, na hindi magiging presidente sa Atty. Lenny. Ang yabang niya magsalita, no? Ang angas. Eh ano pala nangyari, no? Daingan ng mga Pilipino ngayon. Anong nangyari, no? Binoto nila at ipinanalo nila. Kung nanalo talaga, no? Kung legit talagang nanalo yung mga ipinanalo nila, ano palang nangyari? Guminhawa ba ang buhay ng mga Pilipino? Nabawasan ba ang utang ng bansa? Eh, lalong lumobo. Ang mahal ng bilihin. Tumindi ang katiwalian sa pamahalaan. Mabuti pa nga nung time ni Pinoy eh. No? Hindi naman nawala ang droga, andyan pa din. Ang daming kuda ni John Magno, pero puro yabang lang. Ngayon, nagsasuffer ang mga Pilipino dun sa pinagyayabang niya na ipinanalo nila. No? Ang edukasyon sa Pilipinas, bagsak na bagsak. Bagsak na bagsak, walang kalidad, no? So, ano nangyari sa pinagyayabang mo, John Magno? Wala, 'di ba? Kung magsalita ka about mothering, about pagiging nanay, wagas. Eh sino ba namang matnong nanay ang maglalagay ng sarili niyang mugshot sa social media? Ayan nga at kumalat na hindi na mapigilang kumalat. Ang dami nang nagre-share, nagre-upload. Bakit mo i-upload yan? Alam mo may anak ka na maliit na lumalaki, na nag-aaral. Hindi mo ba naisip na pwede itong gamitin ng mga pwedeng mambuli sa kanya habang siya'y lumalaki? So, hindi naman natin kinu-question ang pagiging nanay niya. Pero siya, kung makapagsalita about pagiging nanay nung Lenin sinasabi niya, ay wagas. Pero, hindi niya makita ang sarili niya. Siya mismo ang naglagay ng mugshot niya. Pwedeng maapektuhan nito ang sarili niyang anak. Pag nagbinatayan, maaaring makita. Ang nanay ko nakangiti pa sa mugshot. Tama ba yun? At pwedeng gamitin niya ng mga taong masasama para mabuli ang kanyang anak. 'Di ba? So, yung concern is yung bata wala na tayong pakialam kay John Magno. Pero, ewan ko, eto, naalala ko tuloy yung post ni Sas about sa isang tao na nag-post ng mugshot. Ito po ang sabi. I feel sorry for the kid really. He has a narcissistic mother. Narcissistic enough na ipangalandakan ng mugshot as if it is something to be proud of. Trust and believe that kid would be bullied in school about this someday. Sabi nung mga nag-comment, nakasmile pero deep inside, she wants to be like Bubbles na gustong maglaho. Ha ha ha. Sabi nung isa, kapal ng mukha ni Strawberry, mahilig pala sa may asawa na. Sabi nung isa, kawawang bata. Sabi naman nung isa, yung ngiti niya parang minamaliit ang batas at parang nananadya sa nag-file ng case sa kanya. Or sinadya niyang ngumiti para matakpan ang kahiyan niya. Turns out para siyang blank. Huwag na natin sabihin yon. Sabi pa dito ni Sas, Jam, mahirap talagang kaaway ang asawa ng sundalo. Wala namang kumpletong pinangalanan dyan si Sas, pero sinabi niya Jam. At nakita natin to sa post niya. Yan. No? Kino-confirm niya kung totoo. Pinost niya yung balita about John Magno. No? And kasabay yung mga post niya is kasabay ng issue ni John Magno. Ayan po, ang napala. Ano pong masasabi nyo sa nangyayari ngayon kay John Magno? Comment down below. Salamat po.